Mga banateros, mga kabiyaya, eto talagang matuturing na shocking news, no? Galing sa puting agila. Hindi. Eto talaga, sobrang nakakagulat. May nababalitaan na si Martin Romualdez daw ang magpapatigil or siya ang magiging tulay ng pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Mukhang may binabalak na sobrang itim etong si Martin Romualdez laban kay Marcos Jr. So ano ba ito? Grabe to. Ipapapatay ba ni Martin Romualdez ang pinsan niya? Papatayin ba ni Marcos Jr. ang pinsan niya? Yan po ang isa sa mga talagang kumakalat na issue ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya dapat ito ay mapanood nyo. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. At ngayon, pag-uusapan ho natin itong kagimbal-gimbal na balita mapatungkol sa awayan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Grabe. Oo, parang kailan lang, parang kailan lang magkakasama kayo sa nakawan sa pera namin, Tapos ngayon, talo-talo na kayo. Talagang talagang nagyayarian na ho sila. Nagsasaksakan patalikod. At eto nga yung pinaka-breaking news dyan. Na etong balita na dalawa lang daw ang patutunguhan nitong magpinsang to. Ipapapatay, kung hindi daw, ipapapatay ni Marcos Jr. etong si Martin Romualdez. Etong si Martin Romualdez ang tatapos kay Marcos Jr. So sa pamamagitan, hindi po ako naniniwala na kayang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang kanyang pinsan. At hindi rin ako naniniwala na kayang tapusin ni Martin Romualdez ang pinsan niya. Yan ang sinasabi namin. Kung sakali man hong magkatotoo to, wag naman ho sana, pero grabe, no? Grabe itong pahayag na to at talagang maituturing natin na matindi. Sobrang tindi talaga. Biruin yun. Magkasama sila nung pinilano nilang nakawin, ubusin ang pera ng taong bayan. Tapos, ngayon ay sila na yung mortal na magkalaban. At dahil nga dyan, paano ko ba nasabi yan? Eto nga, may pahayag ang palasyo mapatungkol kay Martin Romualdez. Sabi kasi ni Martin Romualdez, marami akong nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Sabi ni Martin Romualdez. At ito naman ang sagot ng garapata ni Marcos Jr. na si Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire ay, manahimik ka na lang muna. Kung ako ang lawyer mo, kung wala pa resolution, di ba? Sabi mo, wala kang kasalanan, di ba? Manahimik na lang muna ako. Unless yung sinasabi mong yan nasa affidavit mo. So grabe, grabe itong nangyayaring suwagan po, suwagan nitong dalawang kampo ni Marcos Jr. at kampo ni Martin Romualdez, mga banateros, mga kabiyaya. At kamakailan lang din, kaya pala etong kung di ako nagkakamali, Lakas CMD, kaya naman pala ho na nagkalasan yung mga miyembro dito. Dahil natatakot na silang idamay ni Marcos Jr. sa kasalanan ni Martin Romualdez. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Pagkarma talaga ang dumapo sa inyo. Paano ba sila kinarma? Bukod sa pagnanakaw na ginagawa nila or ginawa nila sa ating gobyerno. At hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi pati ho sa mga kilalang tao na ang layunin lamang ay tumulong sa bansa natin. Katulad na lang ho na pinasinungalingan
ni Marcos Jr. ang sinabi ni Pangulong Duterte na BICAM report, na sinabi niya na she's liar. Pero ngayon ay lumabas na rin ho yun. At anong ginawa nila kay Pangulong Duterte? 'Di ba? Anong ginawa nila kay Pangulong Duterte? Dinala or kinidnap po nila at dinala nila sa dahigo. Sa madaling salita, ay pinagkahalulo nila sa dayuhan. So isa na yun sa mga karma ngayon na nangyayari sa kanila. Meron pa pong isa na halos katulad ng malasakit at pagmamahal ni Pangulong Duterte sa bayan. Katulad na lang ni Pastor Apollo Siki Buloy. 'Di ba? Na si Pastor Apollo Siki Buloy, tatayo niya rin pala. Ako'y binabati ko nga pala ng happy birthday si Pastor Apollo Siki Buloy. Ito yung pinakamagandang regalo sa'yo ngayong birthday mo. Etong karma na dinadanas ni Martin Romualdez at Marcos Jr. Yan na yung pinakamagandang regalo sa'yo, Pastor. Soon, magkakasama din tayo. Tatag lang, no? Ayun, mabalik na nga tayo dun, no? At alam naman natin na itong si Pastor, isa to sa mga tumulong kay Marcos Jr. nung panahon ng kampanya. 'Di ba? Lahat, ultimong bus, ultimong pagkain, lahat, camera, media, buong equipment ng SMNI, pinagamit po kay Marcos Jr. dahil una-una walang tumatanggap sa kanya or hindi siya inaano ng ibang network kagaya lang ng mga ABS-CBN, GMA, TV5. Walang network ng gustong ano. Tanging SMNI lamang ang tumulong sa pangangampanya kay Marcos Jr. Pero ano pang ginawa niya? Alam naman ho natin na baka sabihin ng mga basher dyan na porket ba tinulungan ni Pastor, pag nagkasala siya, hindi na siya pwedeng panagutan or panagutin. Ayun nga yung masama eh. Wala ngang pananagutan si Pastor. Dahil una-una, nakakulong lang si Pastor ngayon dahil sa kagustuhan ng administrasyon yan. Hindi yan sa sinasabing guilty si Pastor sa kasong ibinibintang sa kanya. Disclaimer po, hanggang ngayon wala pa rin pong patunay, hindi pa po napapatunayan na sa lahat po ng ibinibintang kay Pastor Apollo Siki Buloy. Wala pong basihan or walang ebidensya silang maipakita. Sa tutusin nga lang po, dapat lang talagang para sa akin, hindi pa nga dapat nakakulong ngayon si Pastor dahil inuusig pa lang or sa madaling salita pinag-aaralan pa lang yung kaso na ibinibintang sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin silang maiparatang or wala pa rin silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor. Tapos hindi lang kay Pastor kundi sa buong KOJC member na binalahura ng administrasyong yan. Diba? Kung matatandaan nyo, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na binalahura ng isang administrasyon ang isang relihiyon. At yan nga, binastos, binalahura ang lugar, yung mga kababaihan doon, yung si Patay ba yung apelido nung pulis na yon na parang gusto niyang manyakin yung mga KOJC na mga babae, mga member. 'Di ba? Winasak, tinakot, minaltrato yung mga tao dun. So eto na yung karma ngayon. Ngayon, kung dumating man yung araw, no, na etong magpinsan na to, sila mismo ang magpatayang dalawa. Siguro matatawag na natin na yan na yung tinatawag na karma sa mga taong ginago, tinarantado, niloko, ginamit nyo. Sobrang kademonyohan talaga nitong administrasyon, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya hindi na rin tayo magtataka bakit nangyayari sa kanila to ngayon. Bukod ho doon sa pagnanakaw na ginagawa nila, yung mga tao pa na mga sa halip na mahalin nila dahil tinulungan sila, ang ginawa pinakulong at pinagbintangan pa nila ng mga kaso na mga hindi naman nila ginawa. Ganyang kalupit sila. At isa pa nga pong balita ay etong si Martin Romualdez po ay ipinagbawal ng lumabas ng bansa. Dito sa unang video ko, sinabi kong pwedeng pinapalabas lang nila na pinagbabawal nilang lumabas ng bansa si Martin Romualdez na kahit nandun na. At pwede rin naman
na nandito pa rin talaga si Martin Romualdez at totoo nga ang bali-balitang nagkakanya-kanya or naglalaban na itong kampo ni Romualdez at kampo ni Marcos Jr. So dito, ito nga yung binalita ng Sandigang Batas na hindi makakalabas ng bansa si Martin Romualdez matapos aprubahan ng Sandigang Bayan ang PHDO na hinihiling ng ombudsman kaugnay ito ng kasong plunder, bribery, graft at money laundering. Inatasan na ang BI na ipatupad ang ban habang nagpapatuloy ang investigasyon. So, grabe, no? O, ngayon, tanungin natin etong si Martin Romualdez. Kung sakali man talaga na totoong naglalaban na sila. Pero sa totoo lang, totoo naman na talaga eh. No? Martin Romualdez, anong pakiramdam na ikaw naman ang winawalang yan ng pinsan mo? Katulad ng ginawa nyo noon kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, at kay Vice President Sara Duterte. Anong pakiramdam? Masarap ba? Hindi ako natutuwa dahil nag-aaway sila, no? Hindi pala mali. Hindi ako natutuwa na dumating sa punto na sila mismo ang magpatayan. No, kasi gusto ko pa rin na tumagal sila kahit mga sabihin na nating mga 5 years sa kulungan, tas tsaka sila unti-unting patayin. Hindi po ako masamang tao pero dahil nga sa kademonyohan na ginawa nitong magpinsan na to, parang deserve nila yan. Deserve nilang pagdusahan talaga yung kademonyo, ang kahayupan na ginawa nila dito sa bansang Pilipinas. So marami pa ditong balita mapatungkol dito kay Martin Romualdez. At ito pa ang isa sa mga breaking news, mga banateros, mga kabiyaya, no? Korte Suprema, inutusan si PBBM na sagutin ang petisyon na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Naku po, eto na. Sunod-sunod na ho. Ang karma nila talaga. Kamakailan lang sa totosin para ho sa amin. Sa amin ni sino bang sa mga ang pagkakalam ko sa amin ni Banat Bay. Sa amin po malinaw na ho sa amin na etong mga nilahad or mga sinabi ni Amy Marcos mapatungkol kay Marcos Jr. na adik ang kapatid niya, sapat na hong ebidensya yun. Sapat na pong batayan yun na maituturing natin na nagdodroga talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, dahil nga aaksyonan na ng Korte Suprema itong pagpapa-hair follicle test ni Marcos Jr., hindi ko na lang din po alam kung susundin ba ito ng administrasyon. Alam naman natin na may katigasan din ang ulo ng administrasyon. Talagang kung ang taong bayan nga sinisigaw na magpa-hair follicle test na itong si Marcos Jr., mukhang pati itong Korte Suprema hindi niya susundin. Pero kayo, mga banateros, payag pa ba? Kaya ako po, gusto ko pa rin na makita ng taong bayan kung talagang adik itong si Marcos Jr. Ngayon, pag hindi niya pa ito ginawa, nautos na ito ng Korte Suprema, talagang masasabi na natin na 101 or 1 million, 1 billion, 1 trillion % na adik ang ating presidente. Ganyan kalupit. No? So, grabe na. Sunod-sunod na talaga, no? Talagang alam mo yun, yung hindi mo akalain na ganitong karma ang i-impact sa kanila. Tapos, eto pa. 'Di ba? May isang congressman na nakausap po namin. Or nakausap ko or tinanong ko kung totoo ba yung bali-balitang kumalat daw sa buong Congress na iniingatan nilang makalabas sa publiko na sobrang lala na ng sakit ni Marcos Jr. Yan. At kinumpirma po ng isang congressman na totoo daw po talaga yun. No? Talagang gumagawa sila ng paraan para lumakas si Marcos Jr. Pero ngayon, ito ang malupit.
Dahil nga nag-aaway na or nagkakaroon na ng hatian dito sa pagitan ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, mukhang malapit na rin lumabas yang yang balita na itong si Marcos Jr. ay critical na talaga sa kanyang sakit na colon cancer. Ganyang kalupit. Pero ang pinagtataka ko dito, mga banateros, mga kabiyaya, bakit kaya sobrang tahimik ng ibang mga congressman mapatungkol dito sa mga sinabi ni Martin Romualdez? Kamakailan lang, todo sip-sip sila kay Martin Romualdez, ha? Tangina, no? Ang sakit din pala. Ngayon, siguro, nararamdaman na ni Tambaluslos kung anong pakiramdam na ginamit ka lang. 'Di ba? Martin Romualdez, hindi mo ba alam na ginamit ka lang ng ibang mga congressman dahil sa pangangampanya nila? O ngayon, asan ka na? Eto na yung panahon na ilalaglag ka na ni Marcos Jr. Asan na ang mga kongresista ang kakampi mo? Pati nga yung mga vlogger Pati yung vlogger na mga sinasahuran mo daw ha? Yung mga vlogger na sinasahuran mo daw, nagliparan na rin. Naglipatan na. Mas kinakampihan nila si Bongbong Marcos kesa sa'yo. May mga vlogger na napapanood ko dati na todo puri sa'yo. Kesyo ikaw ang dapat na maging presidente. Kesyo ikaw yung dapat na maging prime minister ng Pilipinas. Pero ngayon, iba na ang tono nila. Kaya nga dapat, Martin Romualdez, ilaglag mo na si Marcos Jr. Kasi sa oras na hindi mo ilaglag si Marcos Jr., ikaw ang yayariin yan. Kagaya nito, sabi ni Representative Leandro Libiste, kamakailan lang sip-sip ang mga congressman kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tahimik sila sa video niya ng korupsyon ng administrasyong ito. Darating din ang araw na tatalikuran ng mga congressman si BBM at baka malapit na ito. Naku po! Tangina! Diba? Malapit na tayo sa exciting part. Dumalisik pa yung laway ko. No? Malapit na tayo sa exciting part. Papunta na talaga. Malapit na. No, kung siguro i-per percent natin nasa 3 to 5%. Malapit na tayo sa exciting part, no? At saka ito hindi nyo ba naisip na magpinsan na kung si Pangulong Duterte nga na maganda ang ginawa sa Pilipinas, inilaglag ng mga todo sip-sip ng mga congressman ninyo ngayon? Kayo pa kayang walang kwentang mga namuno sa bansa? Hindi nila ilalaglag. Ulol! Ilalaglag din nila kayo. Katulad lang din. Kung ano yung ginawa nilang panglalaglag sa mga Duterte, ganun din ang gagawin sa inyo. Pera lang ang habol sa inyo niyan. Ngayon, wala ka nang mapala doon sa mga congressman na todo tanggol sa'yo dati. Asa na sila? Nga na. Si Luis Tro, hindi na nga makapagsalita sa inyo Diba? Nang dahil kay Speaker! Nang dahil kay... Sinasabi namin na karma talaga. Karma is real. No? At eto nga, alam nyo, etong sinabi ni Congressman Leandro Libiste, talagang may katotohanan na kung ikaw nga nilalaglag na ngayon, Martin Romualdez, what if pa yung pinsan mo? Isa yan sa mga, alam nyo, sa totoo lang, kapag pera talaga, ang pinagana nyo, para lang, respetuhin kayo ng tao. Hindi nyo yan. Hindi yan respeto na tinatawag. Nandyan lang sila dahil napapakinabangan kayo. Naramdaman ko rin yan noon. May mga tao, hanggang ngayon, may mga tao, alam nyo, damang-dama ko yan. Hindi naman sa sinasabing may pera ako. Pero, nangyayari yan. Lalo dun sa mga taong mapanggamit. Na kapag may pera ka lang, kapag may naitutulong ka sa kanila, tsaka lang sila lalapit sa'yo. Katulad lang din yan sa inyo, Martin Romualdez. Napapakinabangan nila kayo. Kagaya na lang yan ng mga Remulla. Napapakinabangan kayo ng mga Remulla ngayon, di ba? Pero pag dumating sa oras
Nawala nang mapala sa inyong mga Rimulya. Wala na silang masipsip sa inyo. Wala na kayong kapangyarihan. Kung anong ginawa nila sa mga Duterte, mas masahol pa ang gagawin nila sa inyo. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yung sinasabi ko. Hindi ako nagbabanta. Akin lang ay obserbasyon kasi ganyan na ganyan talaga ang utak ng mga politiko at lalong-lalo na ng mga Rimulya. Tandaan mo yan, ha? So, paano kaya yun, no, mga kabiyaya, mga banateros, no? Na etong dalawa ang mag-away. Malamang sa malamang. Ang mahirap pa dito, mga banateros, ang mahirap dito sa mga mangyayari na to, na kung sakali man talaga na mag-away itong magpinsan na to, malamang sa malamang, etong unang mahinang puwersa dito ay si Martin Romualdez. Sa madaling salita ay si Martin Romualdez ang parang unang babagsak. Kasi nga, yung lakas kasi ay nakay Marcos Jr. Alam nyo, minsan, napagtatanto ko na talagang nagkatotoo nga yung talagang sinabi hindi pala minsan, talagang nagkatotoo na yung sinabi ni Pangulong Duterte na talagang, alam mo yun, darating yung panahon na silang dalawa ang talagang mag-aaway. Sila mismo ang tatapos sa isa't isa nila. Sila mismo yung magkakagatan bandang huli, no? Grabe, no? So, alam nyo, talagang na-excite ako. Alam ko, pati kayo na-excite din, di ba? Na mangyari, na magkagulo na tong dalawang panig na to. At talagang lehitimong nangyayari na ngayon. At dahil nga dyan, may sinabi nga si Kong Kiko Barsaga, naawa ko kay Kong Martin Romualdez. Tarantado talaga ito si Kiko Barsaga. Sa susunod na magkita kami sa Congress, yayakapin ko siya ng marahan at pabulong kong sasabihin, huwag kang mag-alala. Hanggat ang pinsan mong si Pangulong Marcos ay nasa Malacanang, walang masamang mangyayari sa'yo. Tarantado talaga to si Kong Kiko Barsaga. O puta, ang lakas ng-trip mo. Yayakapin niya daw si Martin Romualdez. Hindi, alam mo, etong si Kiko Barsaga, alam naman natin na isa to sa mga talagang bumabanat din or bumabakbak din kay dito sa magpinsan. Oo. Ang ano lang dito kay Martin Romualdez, siguro na yan, hindi na yan, may siguro dito, may talagang ginagawang or may hindi pinagkasunduan etong magpinsan na to. Hindi kaya dahil sa posisyon, hindi kaya sinabihan ni Martin Romualdez na ako na muna ang maging presidente. Hindi kaya dahil doon sa sa balitang, 'di ba dati nabalitaan natin na ang papalit pansamantala bilang presidente ng Pilipinas ay si Batman. Walang iba kundi si Ralph Recto. Hindi kaya ayun ang kinagalit ni Martin Romualdez kay Marcos Jr. Kasi isipin nyo maigi ito. Bakit kailangan ni Marcos Jr. na ipalit sa kanya pansamantala ang taong hindi niya naman kadugo or hindi niya naman talaga kakilala ng gusto? Hindi porket politiko si Ralph Recto mag-close na sila. Iba pa rin ang dating ng magpinsang Romualdez at Marcos Jr. Kung matatandaan nyo, nagsimula pa po yan sa tatay sa mga ama nila. 'Di ba? Sanggan dikit din nung panahon ni Marcos Sr. at etong senior din na si Romualdez. Ganyan na ganyan sila noon, sanggan dikit. Bakit kaya si Ralph Recto ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos na humalili sa kanya kaysa kay Martin Romualdez? Hindi kaya yun yung unang pinagtalunan ng dalawa? Or hindi kaya natutunugan na rin ni Marcos Jr. na sa oras na si Martin Romualdez ang ipalit niya pangsamantala na presidente ng Pilipinas, hindi kaya natunugan ni Marcos Jr. na pwede siyang tuklawin nito?
Hindi kaya alam na rin ni Marcos Jr. na kapag na-impeach si VP Sara at naging Vice President si Martin Romualdez, siya naman ang isusunod na i-impeach. Kasi napakadali na ho. No, napakadali na kay Martin Romualdez na gawin 'yun. Unang-una, impeachable talaga etong si Marcos Jr. sa sobrang daming kasong pwedeng maisampa sa kanya at sa sobrang daming kaso na pwedeng i-ano sa kanya, ihain sa kanya para maging tulay sa impeachment. 'Di ba? So hindi kaya ganun din ang nangyari. Baka talagang nalaman na ni Marcos Jr. na susuwagin siya ng magpinsan niya. Ng kanyang pinsan, magpinsan niya. No, hindi kaya ganun mga banateros, mga kabiyaya, no? Kasi isipin nyo rin, bakit si Ralph Recto? Una-una, hindi mo naman kaano-ano yan. At kung close naman ng usapan, hindi hamak na mas mag-close kayo ni Martin Romualdez. Hindi kaya ganun? O hindi kaya, eto naisip ko. Hindi kaya nahuli ni Marcos Jr. na nagbebembangan si Lisa at si Martin. joke lang guys. Joke lang. Ano lang yun? Wala yun ha. Komedyante po. Utang ina, wala ka man lang ka-taste, Martin. Ganda-ganda na asawa mo eh. Alam mo, sa totoo lang, sa sobrang saya ko. Dahil sa mga nangyayaring to, kung ano-ano pumapasok sa utak ko. Hindi kaya gano'n? Hindi kaya gano'n na itong si Lisa, na itong si Ma'am Shitars at si Tamba ay may relasyon talaga. At nahuli ni Marcos Jr. Puta na, love triangle pa lang pinagmulan, hayop. At dahil nga dyan mga banateros, mga kabiyaya, eto, may balita. Etong si Toby Tiangco ay sinagot ang mga pahayag ni Martin Romualdez. Eto po, pakinggan nyo. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Aba, Sa mga palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kahapon para pabulaanan ang alegasyong siya ang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects, meron daw na amoy sina Votas Representative Toby Tiangco. aba, Hindi naman siguro for may naamoy. na Wait lang, baliktarin natin ha. Oo, anong naamoy mo? biglang nahuli si Saldi ko Uy! at tapos nagkataon doon siya nagsalita. Uy! Sabi ni Romualdez kahapon, hindi siya, kundi sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang gumawa ng mga desisyon noon hinggil sa budget. Binanggit ni Romualdez na mas may responsibilidad sa budget ang ehekutibo. Ayan nga yung ayan nga yung sinasabi namin. No? Di hamak na na mas napakalaki ang parte ng Congress diyan. No? Kaya bakit nasali diyan si Senator Chis Escudero? Isang malaking kagaguhan mo 'yun. Alam ko naman na dito sa video na to ay itatanggi ni Tiangco na hindi kasama si BBM. Alam na natin yan. Na pinamumunuan naman ng kanyang pinsang buo na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang tugon dyan sina Escudero at ang palasyo. Pero sabi ni Tiangco, Yung corruption nagsimula doon sa bentahan ng projects. Wow. Diba? At ang nagbebenta ng proyekto noon is si Saldico. Hindi pa umaabot yung budget sa executive, binabayaran na sila basta't napasok nila yung item na yon. So doon nagsisimula yung corruption. Hindi po doon sa executive. Nakakapagbenta ba si Saldico ng proyekto nang hindi niya nalalaman? Nako! Diba yun yung Nako! Ibig sabihin, sa laki-laki ng mga binenta ni Saldico mga proyekto, siya lang ang gumawa nun. Tama. Hindi alam ni Speaker yon. Tama. tama si Romualdez. Hindi, tama naman. Hindi doon po Yun po talaga ang pinakapunto nun. Tama si Toby Tiangco doon. Pero alam naman natin na ipagtatanggol ni Toby Tiangco or hindi niya idadamay dyan sa komento niya na yan, si Marcos Jr. Alam na natin yan. Hindi na bago yan, no? Pero yung sinabi ni Toby Tiangco about kay Saldico
at kay Martin Romualdez, tumpak na tumpak po yun. Totoong-totoo po yun. Yun talaga ang talagang ginawa nila. No, hindi makapagbenta ng proyekto, ng mga proyekto itong si Saldico kung walang basbas ni Martin Romualdez. At wait lang, kulang ang salaysay mo, Mr. Toby Chanco. Hindi rin magagawa ni Martin Romualdez yan kung walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos. Alright? Tiangco, na Vice Chairman aniya ng Appropriations Committee sa Kamara noong nakaraang Kongreso. Aba. So I have to ask, if there are real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberation? Or even during the plenary? Sagot ni Tiangco, pinagbawalan umanong magtanong ang mga miyembro ng majority noon. Pinuna naman daw niya ang pagbuo ng small committee sa ilalim ng liderato ni Romualdez. Ang small committee na kinabibilangan ni Ko ang sumasala sa individual amendments o Nililihis talaga kay Marcos Jr., no? sa budget matapos itong pumasa sa second reading. Ang nakakapagtaka kasi doon sa small committee no may practice, walang minutes of meeting yan. Walang committee report. Di ba yun yung tinatanong ko this budget, di ba? Wala. So bilang speaker, bakit hindi niya sinigurado na may committee report yun at may minutes of the meeting? Kung tutuusin, ehekutibo lang ang binanggit ni Romualdez at hindi ang mismong Pangulo. Pero ayon kay dating integrate, buti GMA alam nyo, no, na bakit hindi na si Romualdez lang ang binanggit ni Tiangco at hindi si Marcos. Alam naman natin, 'di ba, sa interview nga ng Banateros Brothers sa Vox Populi sa SMNI, ay lihis na lihis si Tiangco mapatungkol sa kanyang pinsan, 'di ba? Kanyang pinsan na si Marcos Jr. So talagang hindi niya yan isasama diyan. Ililis at lilis. Kaya nga sinabi ko kulang ang salaysay ni Toby Chanco. Bakit wala doon si Marcos Jr.? Bakit si Romualdez lang? Kasi kung sinasabi ni Toby Chanco na paano magagawa ni Saldico yan kung walang basbas ni Martin Romualdez, ito pa isang katanungan. Paano nagagawa ni Martin Romualdez yan kung walang basbas ni Marcos Jr.? Diba? So, ganun dapat, Mr. Toby Chanco. So, ito, pakinggan pa natin. Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Calusa, hindi ganap na makaiiwas ang Pangulo. Kasi sa dokumento, pinirmahan niya. Tama. Dahil presidente siya, at ang dami ng mga sekretary, mga abogado, dapat bago niya pinirmahan, sinuri niya. Tama, yun nga yung palagi namin sinasabi. Kaya nga natatawa kami doon sa ibang mga vlogger na bakit yun dinadami si Pangulong Bongbong Marcos? Mga gago ba kayo? Unang-una, eto nga napaka-basic na nga lang na example. 20% ang ambag ng sabihin na natin 30% ang ambag ng Kamara sa mga pondo sa pagpirma. 20% naman sa Senado. Utangin na, yung 50% doon ay sa presidente. Kaya nga tama tong sinabi na to nitong taong to, na bakit siya pumirma doon? Ba't hindi niya sinuri agad? So sa madaling salita, kung maniwala na tayo kahit hanggang ngayon. Maniwala na lang tayo na kunwari wala talagang kinalaman si Marcos Jr. So siya pa rin ang mananagot dito lahat dahil siya ang presidente. 'Di ba? Siya ang presidente. Grabe tong nakawan na nangyari ngayon. O baka sabihin ng mga basher dyan, bakit yung war on drug ni Pangulong Duterte, bakit hindi siya nananagot, ha? Una-una nanggagaling na ho yan kay Pangulong Duterte na papanagutan niya lahat. Yun nga lang, ang pinagkaiba ng war on drugs sa nangyayaring nakawan ngayon, yung war on drug ay nagustuhan yun ng mga Pilipino. Yung nakawan ngayon ay kinakamuhian ng buong Pilipino, ng buong Pilipinas. Kinakasuklaman dahil unang-una, dahil dyan sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at Marcos Jr., diyan nagkaroon ng maraming mga buhay na nawala.
Marami tayong mga kababayan na namatay dahil dyan sa korupsyon na yan. Kaya kung yan ang pinagdidiinan nyo, pakyo kayo. So yan mga barateros, talagang grabe. Grabe ito, no? Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari dito sa magpinsan na to? Totoo kaya na itong si Martin Romualdez ay uunahan na si Marcos Jr.? Or tatapusin na ni Martin Romualdez itong pinsan niya na si Marcos Jr.? O etong si Marcos Jr. ay gagawin niyang pain or gagawin niya ng panakip butas? Or gagawin niyang or ilalaglag niya na ba itong si Martin Romualdez? Madaling salita ito ba ay ano niya na? Huhudasin niya na. Maghuhudasan na ba sila? So yan yung kabang-abang natin ngayon na mga inaabangan natin ngayon na mangyayari dito sa kampo ni Martin Romualdez at Marcos Jr. At ngayon ay halatang-halata naman na talagang grabe na ho, no? At ultimong mga congressman na dating tigapagtanggol ni Martin Romualdez ay hindi na siya kayang ipagtanggol ngayon, no? Kaya ako, Martin Romualdez, kung ako ang nasa kalagayan mo, ibagsak mo na si Marcos Jr. Alam naman ng taong bayan na dalawa kayo talaga ang mastermind dito sa nangyaring nakawan sa pondo ng bayan. Lahat ng nangyaring krimen, lahat ng nangyaring krimen sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, lahat ng pangungupit, lahat ng na-cancel or napurnadang mga proyekto na dapat ay nakatayo na dito sa Pilipinas, kayong dalawa ni Marcos Jr. ang dapat managot doon at wala nang iba. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito na itong si Martin Romualdez at Marcos Jr. ay magpapatayan na. Ano po, i-comment nyo na lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.